Happy Sunday to everyone, and we are continuing our series on the fruitful Christian life, and we are actually, building up to the ganga and the climax of our wonderful series. So, isang magandang araw po sa atin lahat. Kung meron po kayong katabi, bakibati niyo po siya na magandang araw sa iyo. It's always nice to have that opportunity to have that discussion with somebody beside you. So, ang pag-uusapan po natin today is the fruit of the Spirit, developing Christ-like character. And this is very important for everyone to realize. Kasi po, pag develop natin ito, napakaganda niya. At kung papansinin niyo po, ang nakalagay dyan, the fruit. Fruit. Ibig sabihin, ang mga character traits na nakalagay sa fruit of the Spirit, it's Christ-like, and at the same time po, napakagandang pag-isipan natin sa napakalupit na katotohanan na ang fruit po na ito, lahat po na nakalagay dyan, siyam na characteristics o siyam na behaviors o siyam na mindset ay iisa. It's just one fruit with 9 components. Sabi po dyan, if you can stand up with me while you are reading the scriptures para ma-express po natin ang ating holy reverence before the Lord, read with me. Sabi po dyan sa Galatians 5:22 to 23 NIV version, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. So, napakaganda po kasi nito. No? Isipin na lang po natin kung araw-araw itong siyam na character na to, siyam na behavior, siyam na mindset ay na-exercise natin sa ginagawa natin sa lahat. Kapag tayo po ay may relasyon, pinapakita po natin agape love. Kapag dumaan po, let's say, ang isang dilubyo sa ating buhay, meron po tayong kagalakan. Kapag tayo po ay merong kailangan harapin na babayarin o di kaya problema, may kapayapaan tayo. Kapag meron pong makulit sa harapan natin, meron tayong forbearance or patience. At kapag tayo po ay nakikipag-usap sa sa mga taong hindi po maganda ang ugali, meron po tayong kabaitan o kabutihan sa kanila. At syempre kapag tayo po ay nakakita o naka-witness ng isang bagay na hindi maganda, nakikita pa rin po natin yung kabutihan o yung goodness doon sa sitwasyon na yun kasi namumunga, lumalabas ang goodness. At syempre sa ating pagiging tapat sa ating Panginoon, kahit minsan tayo ay natitempt na magkasala o gumawa ng kapalpakan, hindi nagbabago dahil tayo ay nagiging matapat sa Kanya at naunawaan natin that God is always faithful too. Kapag meron po tayo mga taong na-experience na medyo magaspang ang ugali, patuloy po natin kita sa kanila ang gentleness or kahinahunan. At syempre, yung pagpipigil sa sarili, ang self-control, grabe po ito. Bakit? Kasi nga naman, hindi tayo impulsive, na pag-iisipan po natin ng malaya at malawak ang mga desisyon na ating gagawin. Isipin niyo na lang po yung kalidad ng pamumuhay kapag itong siyam na characteristics na to ay talaga nga naman na lumalabas, di po ba? At kapag tinignan natin itong siyam na mga bagay na ito, countercultural siya. Kasi hindi ito yung dinidikta ng mundo. Kabaliktaran, ang kaguluhan, ang happiness ang focus, masyado nakatingin sa mga worldly things, di po ba? Hindi talaga kagalakan yung aim kung hindi yung panandaliang happiness, ganyan. Yung love po ay mas erotic kasi sa agape, wala pong pasensya ang bawat isa sa isa't isa. Kaya po pag nakakita kayo na nag-uusap na mag-asawa o kaya mag-ama o mag-ina, talaga nga naman nagsisigawan kagad ang iiksi ng mitsa. Kung titignan po natin dito, ang moralidad po ng mundo ay ika nga ina-arrest ng Panginoon through this type of characteristic. At ito po ay lalabas o magmamanifest, magiging parte po ng buhay natin kung tayo po ay nakaangkla sa ating Panginoon. Ang galing po talaga ng Diyos kasi ito po ang tinatawag na divine enablement. Talaga pong gumawa ang paraan ng Panginoon na intentionally gusto niya mabuhay tayo ng makabuluhan at makapangyarihan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay magpatuloy sa ginagawa natin na makamundong mga kapamaraanan. Kaya nga po, ang mga bagay na na-mention dyan kanina, love, joy, patience, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kung titignan po natin ito ay lumalaban sa kultura ng mundo. Marami pong walang pasensya, nagmamadali. Di po ba?
Marami dito hindi sila maayos pakikipag-usap pa lamang, yung mga lumalabas na bibig hindi gentle. Ano sabi sa Biblia? A gentle answer turns away wrath. At kung titingnan po natin kung maipapamuhay natin ang siyam na katangian na to, imposible na tayo ay hindi magiging mabungang individual. Imposible po na tayo ay babagsak sa kamunduhan o pagdidesisyon ayon sa makamundong kapamaraanan. At syempre hindi tayo madadala ng mga sabihin ng mga tao sa ating kapaligiran dahil kahit sila ay nagsasabi ng mga bagay kontra sa kagustuhan ng Panginoon, maninindigan pa rin tayo kasi alam po natin mahal na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya hahayaan na tayo ay malinlang ng kapwa natin, malinlang ng kultura, malinlang sa pagkakilala natin sa ating sarili na hindi mula sa Kanya at ayaw ng Panginoon na malimitahan tayo dahil sa dikta ng mundo o dahil sa mga sinasabi ng mga tao sa ating kapaligiran o yung pananaw natin sa ating sarili na hindi natin kaya ang mga bagay-bagay upang tayo ay maging malago, mabunga at syempre maging makabuluhan ng ating buhay. Totoo naman po na kailangan tayong umangkla sa Panginoon para nga naman tayo ay magkaroon ng mabunga na pamumuhay. So, nakaka-excite po ang ating pag-uusap sa araw na ito. Hayaan niyo po na tayo ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil ikaw ay intentional. Ang nais mo, Panginoon, ay mabigyan kami, Panginoon, ng kapangyarihan tulad ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang mga bagay na to, Panginoon, ay magdadala sa amin upang kami ay maging mabunga. At itong mga bagay na to, Lord God, ang magbibigay ng disiplina sa aming isip, sa aming salita, sa aming puso, sa aming pagkilos. Dahil ito po yung mga katangian na nagmumula sa iyo. Ang mga katangian, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kakaibang kalidad pagdating po sa aming pamumuhay. At ang nais nyo, Panginoon, na magkaroon kami ng divine enablement or empowerment para maging maayos po ang aming relasyon, ang pananaw na amin sa aming sarili. At ang nais mo, Panginoon, na kami ay maging malago sa lahat ng aming gagawin. Dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy na nag-aalala sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, pinapaalalahanan na kami, Panginoon, ay nilikha mo according to your image and likeness. At kung meron man kaming dapat, Panginoon, tularan, ito po ay si Kristo, to become Christ-like. This we pray in Jesus' name. Amen. Grabe po talaga ang Panginoon kung titingnan natin. Ayaw niya talagang mapariwara tayo o malin lang tayo. Ang gusto po ng Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay ay syempre tayo po ay maging matagumpay. Grabe po ang kabaitan ng Panginoon kung titingnan po natin. Kaya nga po, hindi po talaga kawalan ang manalangin. Hindi kawalan ang umattend sa simbahan. Tignan nyo na lang po yung kapaligiran nyo. Gaano po karami ang kilala nyo na hindi uma-attend ng church. Lalo na po ng isang Christian church. At tingnan niyo po kung anong pamumuhay meron sila. Tingnan niyo po kung ang kanilang salita ay punong-puno ng kabaitan o kahinahunan o ng ng gentleness. Paano po sila mag-isip? Sila po ba ay tumutulong sa kapwa? Sila po ba ay naniniwala sa kanilang kakayahan na maari silang maging inspirasyon sa ibang tao? Nakita niyo po ba kung sila po ay naninilbihan sa kanilang komunidad? Yan po yung mga pagkakaiba marahil ng isang tao na nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito po ay nagdadala sa kanila ng mas masaganang buhay, mas masaya. Di po ba? Dalawang puntos po ang pag-uusapan natin, manifesting a Christ-like character. Paano nga ba lalabas ang katangian ni Kristo Jesus sa ating buhay? Ikalawa po ay paano natin cultivate ang spiritual fruit. Paano natin siya lalong papatabain, papalaguin at paano po ba natin siya iingatan sa araw-araw nating gawain? So, una po sa lahat, pag-usapan natin ito. Paano nga ba lalabas ang katangian ng Panginoong Hesus sa ating buhay? Sabi po dyan sa Romans 12:1-2 Amplified Version, kung maaari po kayong tumayo wherever you are, kung ito po ay ayos o appropriate sa oras na yan, kayo po ay inaanyayahan kong tumayo with me. Sabi po rito, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as a living sacrifice,
holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. And may the Lord add revelation to the reading of His mighty, mighty word. Nasa utak po talaga ang lahat. Huwag po natin kakalimutan. Yan po yung emphasis doon sa verse 2. Pero bago po natin bago mo mangyari to sa ating buhay, bago po tayo magkaroon ng kapangyarihan o kalakasan para malagpasan natin ang laman ng utak na makamundo, kailangan po natin ialay ang ating katawan sa Panginoon. Buong buo ang ating katawan, ang ating mata, bibig, ilong, tainga, kamay, paa, lahat po, pag-iisip, lahat po, anong sabi po dyan? As a living sacrifice. Noong mga panahon po ng mga Israelites, wag po natin kakalimutan na para sila po ay um, mabigyan ng kapatawaran, kailangan po silang mag-sacrifice ng hayop. Ayun po yung atonement for the sins that they have. At so, ganun po yung nangyayari. They have to offer a living sacrifice during that time. And it will be, of course, kakatayin po yan ng priests, di po ba? Dala nila yan doon sa templo upang mapatawa ng kasalanan nila at ang kasalanan ng kanilang sambahayan o ang kasalanan ng mga kasama nila sa bahay nila, lalo na po kung meron silang mga empleyado nakasama doon sa kanilang negosyo. So, ganun po yung kapamaraanan. Ngayon po, ang Panginoon Jesus, dumating po siya dito sa mundong ito, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para yun na ang huling sakripisyo para sa ating kasalanan. Kaya po, ang sinasabi ng Panginoon ngayon, tayo ay malaya na sa kasalanan. Paano pa tayo magiging malaya sa kamunduhan at sa impluwensya nito sa ating isipan? I-offer po natin ang ating katawan, all of its faculties, everything, as a living sacrifice. At ang sabi ni Apostle Paul sa Church of Rome, ito ang pinakamagandang magagawa mo. Ito ang pinaka-logical, reasonable act of service or act of worship. Bakit po? Kapag inalay po natin ang ating katawan sa Panginoon, lahat po na kasama sa ating katawan, kasama po ang pag-iisip at ang puso, syempre, symbolical po ito. Ang mangyayari po sa atin, maaalis yung dati nating pagkatao. Mawawala yung dati nating ugali. Katulad po ng pagiging atat, pagiging impulsive, o di kaya yung kawalan ng self-control, hindi marunong umibig sa agape level, magaspang makipag-usap o tratuhin ang kapwa ay hindi maganda o ang ating mga magulang o mga kapatid. Lahat po ng mga bagay na yan ay lilisan. Mawawala po siya. At ang exchange po dyan, according to verse 2, is the renewing of one's mind. Babalikan lang po natin para mabigyan po natin ng emphasis. Ang sabi po dyan, you will not be conformed to this world, sa verse 2, any longer with its superficial values and customs. Dahil nga po mapipilas yung ating dating ugali, nagpapasakop tayo o sumasabay tayo sa agos ng kamunduhan. So nagbabago po tayo mula loob palabas. Ang galing po ng nangyayari diyan. Kaya nga po, kung titignan po natin, ang sinasabi ng ano no ng mundo, kailangan matapang ka, kailangan malakas ang boses mo. Ang sinasabi po ng Biblia, kailangan tayo maging humble. At kailangan tayo maging meek kahit meron tayong kapangyarihan, tayo ay marunong magkontrol ng kapangyarihan na yon. Kung meron tayong karapatan, kaya natin kontrolin yon dahil meron tayong meekness. Ang meekness po ay controlled strength. So wala pong yabang sa katawan natin. At hindi tayo gagawa ng mga bagay-bagay para maging tanyag tayo. Ang gagawin po natin sa lahat ng ating gawain, gagawin natin yung pinapagawa ng Panginoon para sa kapakanan ng ibang tao. At pag nakita po ng mga taong yan, ang ginagawa natin, pupurihin nila ang Diyos. Magpapasalamat sila sa atin, ngunit ang kanilang pupurihin ay ang ating Panginoon. Ang tindi po ng ano no ng sinasabi ng Panginoon diyan pag inoffer po natin ang ating katawan, all of its faculties. Tayo po ay magbabago. We will be transformed by the renewing of our minds. Magiging mature po tayo spiritually. Na-imagine niyo po ba kung mature tayo spiritually? Na-imagine niyo po ba wala nang kasinungalingan lalabas sa iyong bibig?
Ang mga bagay-bagay na gagawin mo ay para sa kaayusan ng tahanan, sa kapamaraanan po ng Panginoon. Mamahalin mo ang iyong mga anak, ang iyong mga esposo o esposa ng walang kondisyon. Hindi sila kailangan mailagay doon o maihulma doon sa kahon na gusto mo ayon sa, sa pleasures mo. So, ang mangyayari po sa atin is we will continuously pray for them, intercede for our loved ones. Ipapakita natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon dahil dumadaloy sa atin at makikita natin ang ating tahanan. Ang nagiging sentro ay ang Panginoon. Kaibigan, tatanungin kita ngayon, sino ang sentro ng iyong buhay? Sino ang sentro ng iyong tahanan? Magiging maganda ang ano mo no, ang pananaw sa buhay. Ayaw mo syempre na sundin yung kultura ng mundo. Katulad po sa mga kabataan na addict po sa games o addict sa social media. Katulad po sa mga matanda na nagiging alcoholic o di kaya nagiging addicted sa ano no, sa tawag dito, sa sigarilyo, sa droga o sa pagsusugal. Yung mga bagay po na yan ay mawawala. Kahit nga po yung kakainin natin, iisipin natin 2, 3 beses kung ito po ay makakabuti sa atin. Wala pong wala pong ginawa na natural food ang Lord that destroys our body. All the natural food that God has done or has made available para sa atin, it has its healing properties, its fueling properties. Siyempre, akainin po natin 'yan all in moderation. Hindi tayo dapat yung masyadong matakaw. Ganun po siya. And so makikita po natin dito ang kapangyarihan ng Panginoon. Naalala ko po tuloy, meron po akong inattendan na gawain, no? At nagpakain po kasi yung host. And nagtataka sila bakit hindi pa ako kumukuha ng pagkain. Ang nakagawian ko po kasing ugali, hindi ako unang kukuha ng pagkain. Ako po yung parating huli. At sisipatin ko po kung yung pagkain na hinain sa aming harapan ay magiging sapat para doon sa mga kasama namin sa hapagkainan. Ganun po yung aking pananaw. At napasa ko po to sa aking mga anak. We are very respectful at the capacity ng aming, no, aming host. And so, nagtataka sila, bakit hindi pa ako kumukuha? At sinasabi ko, paunahin ko muna si ganito, paunahin ko muna si ganyan. At napansin ko po, hindi magkakasya yung pagkain. So, ako po ay nag-relent. Konti lang yung kinuha ko. Habang sila po ay kumakain ng marami, ako naman po ay kumakain lang ng sapat. At kumakain ako, hindi para ako ay mabusog. Kumakain ako in respect to the host. Kumakain ako para dun sa mga kasama namin sa hapagkainan na alam ko lahat sila ay makakakain. Ganun po ang magiging ugali natin. Uunahin po natin ang ibang tao. At kung ito po ay maipapasa natin sa ating mga anak, mas maganda mapapasa natin sa ating mga disipulo, mas maganda po. Kasi nga po, ang naiisip natin, hindi na po yung sarili natin. Nalala ko po tuloy, ah, dahil ano po, importante po ang Pau de Arco sa akin, ah, hindi po to product placement or plugging, but wala po kasing murang Pau de Arco dito sa New Zealand. So, si Mem po, ang aking asawa, bumili po siya. Yung isang kababayan natin, napag-usapan namin yung sakit sa katawan na kanyang nararanasan habang siya ay nagtatrabaho dahil manual yung manual po talaga yung labor niya, hindi po talaga siya yung desk job. And so, tinanong ko sa kanya, ano ba yung ginagamit mo sa Pilipinas? Sabi niya, Pau de Arco. And so, kinuha ko yung Pau de Arco na walang kaabog-abog at binigay ko sa kanya. Hindi pa ito nagagamit, sealed pa siya, bagong-bago. Inisip ko kung siya ay nakakaranas ng sakit ng katawan, ano ang silbi ng Pau de Arco na meron ako na hindi ko pa ginagamit at naandun lang sa aming medicine cabinet? Ganun din po ang buhay natin. Magpapagamit tayo sa Panginoon para sa kabutihan ng ibang tao. At ginawa ko yun hindi para makuha ko ang kanyang simpatya o magkaroon ako ng pabor sa kanya. Ginawa ko yun simply because the Lord told me so. At ngayon po yung taong sinasabi ko sa inyo ngayon ay aking disipulo dito sa New Zealand. Meron po akong itatanong sa inyo bago po tayo dumako doon sa second point natin today. Hallelujah. How does your character reflect the fruit of the Spirit
in your interactions with others? Nakikita po ba ang agape sa'yo? Nakikita po ba nila ang kapayapaan sa'yo? Nakikita po ba nila masayahin ka? Hindi nga po ako makapaniwala. Meron po ako nakausap na pastor. Ang itsura niya po parang nasakluban ng langit. At hindi po maarok ng utak ko, paano siya haharap na gano'n ang itsura niya sa mga tao sa kapaligiran nila at maniniwala ang mga tao na ang kanyang sinasambang Diyos ay sinasamba ko, ngunit kami ay magkaiba ng expression ng mukha. Iba yung countenance namin. And so kung titignan po natin, maaring pastor siya. Maaring may pinagdadaanan siya, hindi ko siya hinuhusgahan. Pero hindi po nagre-reflect ang joy sa kanyang itsura. Kasi po, sa itsura pa lang po itsura natin magiging obvious naman kung kaaya-aya tayo o hindi. And I hope, dalangin ko po na ito po ay ang katangian po ng ng fruit of the spirit lumabas po sa atin dahil ang una may kinabang naman po ay tayo. Isipin niyo na lang po ang buhay na ang siyam na katangian ng prutas o bunga ng espiritu ay namumunga sa atin. So syempre, ang una may kinabang tayo. Ikalawa po, yung mga tao sa kapaligiran natin, most especially yung family natin. Ginawa po yan ng Panginoon na available sa atin dahil mahal niya po tayo. Kaya nga po kung titignan natin ng Panginoon, grabe yung mga plano niya. Sobrang ganda. At pag tinignan naman natin ang mundo, ang plano ng mundo, tayo ay masira. Ang mga tahanan ay maghiwalay-hiwalay. Magkaroon ng kaguluhan sa bawat tahanan para maging magulo ang mundo. Yan po ang gusto ng mundo. Kaya nga po yung tatay na naglalasing, di po ba, aawayin yung anak, sasaktan yung asawa. Yung pera na pinambili niya ng kanyang alak, dapat pinambili na lang niya ng pagkain. O di kaya yung pera na dapat niyang ilaan sa kanyang pamilya, di po ba, maaring ipunin para sa susunod na pagkakataon hindi sila mangungutang. Ang gusto po ng Panginoon masaganang pamilya. Ang gusto po ng mundo, nag-aaway ang mag-asawa. Hindi nila nauunawaan kung ano ang kanilang role sa family. At pati rin tuloy yung mga anak na apektuhan. Pag nakita po natin na dispalinghado ang mga magulang, maliit po ang pagkakataon o ang porsyento na magiging maayos ang mga anak. Uulitin lang po kadalasan ng mga anak kung ano ang kanilang naranasan sa kanilang mga magulang. Ngunit kung meron kang bunga ng espiritu, ngunit kung ikaw ay inalay mo ang sarili mo sa Panginoon at nabago ang isipan mo, syempre hindi ganun ang iyong tahanan. Masagana, masaya. Mga alaala na ang sarap sariwain. Lalong-lalo na kung maaring nakakaranas ng kalungkutan ang sino man na kasama nila sa kanilang tahanan. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ganun po talaga. Kaya nga po ang Panginoon hindi niya sinabi na may retirement age. Tayo po ay hihinto sa ating buhay kapag wala nang hininga ang lupang katawan na ito. Wala siyang nilagay na gano'n. Kasi ang isang tao na nakaangkla sa Panginoon, namumunga ang katangian ng banal na espiritu sa kanya, ito pong mga taong ito ay namumuhay sa kapamaraanan ng Panginoon, His good, pleasing, and perfect will. Kasi yun po yung gusto ng Panginoon. That's the purpose of God for everyone. Tuloy po natin ang ating pag-uusap. Konektado na naman po ang laman ng isipan pagdating po sa ating pag-uusapan sa second point. And so napaka-importante po na ang laman ng isipan natin ay ang nakasulat sa Book of Philippians chapter 4 verse 8 and 9. So ito po yung paraan paano natin lalo makukultivate o mapapalago ang bunga ng banal na espiritu. Basahin po natin sabay-sabay. If you can stand up with me, that would be great. Sabi po dyan, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you learn or receive or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Grabe, nakakakilabot po. Nakakatuwa at nakakamangha ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostle Paul sa Church of
Philippi, ito yung mga bagay na dapat nating ilagay sa ating isipan. Importante po ang emphasis dito sa word na finally kasi ito po yung padulo ng kanyang letter sa Church of Philippi. So ang tindi po ng pinapakita ng Panginoon sa atin dito. Dahil nga po sa ating pag-iisip, lalabas sa ating bibig at lalabas sa ating kilos. Kaya nga po ang sinasabi niya, ang totoo ang dapat ng laman ng utak mo, ano yung tama, ano yung honorable or noble, ano yung ano no, sariwa o ano yung malinis, ano yung nakakaaliw, nakaagana, ano yung punong-puno ng ano no ng tawag dito ng admiration at ano nga ba ang mga bagay na excellent, di ba? Yung mga mataas na kalidad na kapamaraanan ng pamumuhay o yung produkto o serbisyong ginagawa natin. At ano yung mga bagay na maaring pagsimulan ng pagkapasalamat at pagpapuri sa Panginoon. Think about such things. Grabe. Grabe po yung sinasabi ng Panginoon diyan. Nakakakilabot kung titignan po natin. At ang importante po diyan, sabi diyan is, kailangan kang maging intentional. Kailangan kang magdesisyon. Dahil sabi ni Apostle Paul, think about such things. Think about such things. Kung papasok ang kasinungalingan sa utak mo, kung papasok ang kalibugan sa utak mo, kung papasok sa utak mo ang kayabangan, kung papasok sa utak mo ang kaadikan sa social media, kaadikan sa alak, kung papasok sa utak mo ang kayabangan, alisin mo sa utak mo yan. Alisin mo. Isipin mo ang mga bagay na ito. Susunod ang bibig mo. Susunod ang pagkilos mo. Susunod ang pagbabago mo. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Biruin mo, ipinagkaloob niya sa atin ang ganyang klaseng pag-iisip. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, mama, kadalasan po na narinig ko sa mga kausap ko, ganito na akong lumaki. Na ako tumanda. Ito kasi nakasanayan ko. Ito yung aking, ika nga, behaviors that I have learned. So ang sinasabi ng mga taong ito, hindi sapat ang grasya ng Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mabago. Hindi sapat yung kanyang pagkapako sa krus, hindi sapat ang kanyang kapangyarihan ng grasya niya para mabago tayo. Hindi sapat. Yung mga taong ganun ay mga mayayabang. So yung sinasabi na spiritually wealthy ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, no, when he was delivering the sermon at about it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Yung eye of a needle po, yun po yung mga iskinita papasok sa isang city. So ganun po yung eye of the needle. Hindi po talaga siya yung ano no, karayom. Sinasabi ng Panginoon dito yung mga mayayaman ay ito yung mga spiritually rich tingin nila. Tingin nila they can justify yung kanilang isip, kanilang salita. Yan yung mga sinasabi nila na wala naman akong ginawang masama. Lahat po tayo ay nagkasala. For the wages of sin is death. Hindi po natin pwedeng gamitin yung argumento. Mas maayos pa nga ang ugali ko sa isang Kristiyano. Kung mas maayos ang ugali mo, ba't hindi ka magpasakop sa Panginoon? Ang tao ay nagkakamali, ang tao ay nagkakasalanan. Katulad ko po, hindi ko po masasabi sa inyo na banal ako all the time. Ngunit, ang pinagkaiba ko sa isang tao na tingin niya mayaman siya spiritually, ako ay mapagkumbaba at sumunod sa Panginoon. Tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas. Hinayaan ko na baguhin niya ang aking buhay. Dahil hindi ko po kayang mabago. At yun po ang pinagkaiba ng isang individual na iniisip niya na sapat ang kanyang mga pinagagawa para magkaroon siya ng access to heaven. No. Kung hindi niya tatanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, impyerno ang kanyang huhuntungan. At ito po ang aking iiwang katanungan sa inyo. Ano nga ba yung ginagawa natin araw-araw na habits para lalong maging mabunga ang bunga ng Espiritu sa ating buhay? Hallelujah. Sa oras po na ito, nais ko po kayong anyayahan manalangin. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nais kong anyayahan ka sa oras na ito. Dahil ito lang ang kaparaanan para magkaroon ka ng bunga ng Espiritu. Ito lang ang kaparaanan para ikaw ay maging
kawangis na Jesus. Hindi mo kayang maging kawangis na Jesus kung hindi siya ang Diyos at tagapagligtas. 3 step ang aking hihilingin sa iyo. Panalangin ka habang ikaw ay nakayuko at nakapikit. Maaring tahimik, maaring verbal, nasa iyo. Ang first step na dapat mong gawin, hihingi ng tawad ng lahat ng kasalanang naaalala mo sa oras na ito. Hindi mo kailangan maalala lahat ng iyong mga kasalanan at ihingi ng tawad. The Bible is very clear that if we confess our sins to the Lord, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Ito po ay paraan ng Panginoon. Hindi po ito paraan natin. Ang ibig sabihin po nito, kapag nakita ng Panginoon na ang puso mo ay talagang nagsisisi at handa kang talikuran ng kasalanan, He will forgive you and clean you, purify. Hallelujah. Pangalawang hakbang, ikaw ay magpasalamat kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Grabe. Purihin ka. At ang huling pinaka-importanting parte ng iyong panalangin, ulitin mo ito. Kailangan marinig mo ang iyong sarili habang ipinapanalangin. Repeat after. Jesus, manahan ka po sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Baguhin niyo po ang aking ugali. Naway maging kawangis ko po kayo. Upang magsimula ang bunga ng Espiritu sa aking buhay. Mabago ang aking isipan. At ang mailagay ko po dito ay mga bagay na whatever is true, whatever is noble, whatever is lovely, whatever is beautiful, whatever is admirable, whatever is pure, whatever is excellent and praised. Amen. Pwede ka tuminat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso. Makikita mo ang pagbabago sa iyong ang ebidensya na ikaw ay tumanggap sa Panginoon ng Diyos sa tagapagligtas. Maghahanap ka ng simbahan na iyong kasama. Maghahanap ka ng pagkakataon na lumago sa presensya ng Panginoon. Yan ang ebidensya ng pananampalataya mo at ikaw ay mamumunga ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. At kapag nakita mo ang ebidensya na yan, ebidensya ng iyong pananampalataya, ikaw ay ligtas. Pag namatay ang iyong katawang lupa, pupunta ka sa langit. At makakasama mo ang mga kapatiran, ang Panginoon at mga anghel. Hallelujah. Nais ko pong ipanalangin ang ating mga kapatiran sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Hallelujah. Kung alam mo na ikaw ay nalugmok sa kasalanan, nawalan ng kapayapaan, ng kagalakan at nauna ang sarili, nauna ang ibang tao, nagkaroon ka ng trabaho man, mga bagay na mas inuna mo sa Panginoon, mga taong mas inuna mo sa Panginoon. At nakita mo na wala ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo, nawala ang kapayapaan, nawala ang pag-iisip ng tama at sapat. At nakita mo ang sarili mo na ikaw ay naging makamundo at sumasabay sa agos ng kamundo. Bakit hindi ka pumunta sa Panginoon ngayon? In the next minute or two, come to the Lord. Repent. Bumalik ka sa Kanya. Nag-aabang siya, at nais niyang ibuhos ang katotohanan sa iyong puso at isipan. And after a minute or two, we will pray together.
Panginoon, napakabuti niyo po at nais mong bumalik sa iyong plano at purposes ang mga anak mo. Igawad niyo po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mong nagpaumbaba sa presensya mo sa oras na ito, ang kanilang pagbabalik sa iyong kapangyarihan, ang pag-restore sa kanilang beautiful life. And I pray in the mighty name of Jesus, revive them, Lord God. Lead them to the church that they belong to. Lead them, Panginoon, to ways everlasting. At I pray, Heavenly Father, that they will not go back to their own lives. As we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Grabe po talaga ang Panginoon dahil nais niya na tayo ay manumbalik sa Kanya, sa Kanyang presensya. At syempre, ang Panginoon po ay grabe ang pag-ibig sa atin. At talaga nga naman ayaw niya na tayo ay mapariwara o mapalayo sa Kanya. Kaya po kung kayo po ay nakaranas ng presensya ng Panginoon, please do reach out to us. If you want to be part of our church, please do reach out to us. If you have received Jesus as Lord and Savior sa ating programa, please do reach out to us because it's the proper thing to do to get to testify doon sa mirakulo ng Panginoon. And of course, if you receive Christ as Lord and Savior, you are more than willing to join us sa ating simbahan. Please do pop us a message. Sa mga kasama namin sa Zoom for now, please do stay for a while. We're going to have a very short fellowship. And of course, may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you now and forever. Until next Sunday, goodbye for now.